Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Kadagiti kakailyan tayo di tayo Ilocos Region, kastamat kadagiti kakabsat. Nga adatatay tinaduma-duma nga lugar, mga kababayan. Kukunin daw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang airpot as one of her lawyers sa impeachment. Si Tatay Digong ay magiging abogado ng kanyang anak. Wow na wow. Mga kababayan, hindi po natin nakita kung paano magtrabaho si Tatay Digong sa fiscal, pero para po sa akin na panggulo lang po ito sa Senado. Yan po ay agaw eksena lang. Siguradong magpapakitang yabang na naman sa Senado. At impluensya. Yun lang po ang habol nila ditong number one. Ang impluensya ng dating Pangulo. Para maimpluensyahan ang boto sa Senado. Maimpluensyahan ang boto ng mga senador. Kaya po, nagbobolontaryo tatayong abogado. Mga kababayan, yan po ang nakikita kong dahilan para impluensyahan ang magiging boto ng mga senador. Wala na pong ibang dahilan. Dahil kung pag-uusapan po natin dito ay ang galing, pag-usapan po natin dito ang lawak ng kaalaman, I don't think na nabibilang ang dating Pangulo sa mga batikan at mga kilalang abogado ng mga gagaling. Ang kanyang role lang po dito ay para po kunin ang atensyon ng mga DDS, mga pro-Duterte, para po impluensyahan ang mga bobotong senador. Pag tumayo po dyan si Digong Duterte sa harap, titignan niya sa mata. Isa-isa itong mga senador po except kay Senadora Risa Hontiveros. Pag titignan niya po sa mata, isa-isa ang mga senador po na ito. Para bang nagsasabing may utang kayo sa amin or may utang ka sa akin. Kaya dapat i-absuelto mo ang aking anak. Ang ganun po ang kanyang role dyan. Maliwanag, wala nang iba. Maniningil po siya. Dahil sigurado itong mga senador po na to, karamihan sa kanila ay may utang kay Digong Duterte. Maaring nung panahon ng mga kampanya, magaling po itong magbigay ng mga sobre. Yan po ang galing ng Duterte. Kaya yan po, ang kanyang presensya sa Senado ay impluensya. Meron po silang tatanawing utang na loob, kaya andyan po siya, mga kababayan. Para po sa akin, kahit na sa isang ordinaryong Pilipino na walang kaalam-alam sa sabihin na natin sa pag-aabogado, maliwanag, kitang-kita po na nagkasala ang nasasakdal. Maliwanag na guilty. Beyond reasonable doubt ang masasakdal, mga kababayan. Hindi na kailangan. Tayo po mga Pilipino ang judge po dito. At para po sa akin, tapos na po ang hatol. Tapos na po ang trial ni Sara Duterte. Guilty po yan. Kung hindi po guilty. Kung hindi po yan ma-impeach at matanggal. Mali po ang hatol ng mga senador. Yan po ang aking masasabi dyan. Kahit na hindi pa man nag-uumpisa ang hatol ng taong bayan in behalf of the people of the Philippines, guilty po yan, mga kababayan. Napakaliwanag base po sa ating panunood. Sa mga hearings, napakaliwanag. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na ang ating Vice President ay guilty. Formalidad na lang po, formality. Pag ang mga senador po na ito ay bumoto for her removal, abay, dyan na po ako bibilib sa mga senador na ito.
Pero kung as expected, kung ayaw po nilang i-impeach, ayaw po nilang i-remove from office ang ating Vice President, abay, mga kababayan, gumana na po dyan ang impluensya. Ang impluensya ng mga Duterte. Pag ang mga senador na ito ay bumoto para po manatili si Sara Duterte sa pwesto, ay, mga kababayan, maliwanag po yan na hindi tamang desisyon. I'm prejudging. Yeah, you're right. Prejudge ko na po yan, pero yan po ang totoo. Ang tingin ng taong bayan dyan, guilty. Kahit na gaano kagagaling na abogado ang kunin mo, kahit na bayaran mo ang the most brilliant lawyers, kahit sila ang i-hire mo, base po yan sa ebidensya, base po yan sa ating napanood sa mga hearings, maliwanag na guilty ang Vice President. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel at paki-like and share na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Patapos na po ang taon. Parating na ang 2025. Sana po mga kababayan, bumoto po tayo ng tama. Malapit na, ilang buwan na lang sa Mayo. Bumoto tayo ng tama. Manindigan. Huwag po tayong padadala sa pera-pera dyan, sa mga pambubudol, paayuda. Mga kababayan, mahalin po natin ang ating bayan. Piliin po natin ang mga nararapat sa pwesto na maging mga pinuno ng ating bansa. Marami pong salamat sa panunood.